Hello everyone! Good day! It's me again, I'm Sassy, and for today's video nga pala, pag-uusapan natin kung ano yung pwede nating gawin kung naliligaw tayo sa buhay natin. I mean yung hindi nyo alam yung passion nyo, tapos ayun nga, parang feeling nyo naliligaw kayo, yung parang wala kayong alam mo yung feeling na nabubuhay ka lang para mag-aral, para kumita ng pera, tapos para mapunan yung mga needs mo sa daily life mo. Alam mo yun, yung every month nagsasahod ka, every 15 days, ganyan. Tapos lahat ng sinasahod mo para lang yun sa pangangailangan mo like electric bills, like sa foods, sa water bills, sa mga groceries, ganyan. And parang ganun na lang yung routine mo. Tapos parang hindi ka na nag-grow. So, ito yung mga pwede nating gawin kung yun yung nararamdaman natin sa buhay natin. Take note, etong mga to is based lang sa aking experience. Yung iba, nakuha ko lang din sa book, which is very helpful talaga. Kasi, why not, di ba? Try natin mag-share ng knowledge sa inyo kasi baka mamaya, may mga some things lang na hindi natin talaga tinatake or hindi natin kino-consider para sa sarili natin. And minsan yung mga advice pa ng ibang tao or yung advice pa na nakukuha natin sa ibang tao yung nag-work minsan. So, andito, naglagay ako ng list kung ano yung mga yon. Actually, ito, parang ginawa ko na rin to and maganda nga siya para makita natin kung ano yung life's purpose natin. So, dito, bago ko i-share, yung pangatlo dito sa tips na to, is yun talaga yung parang nandun pa ako, under pa ako doon, hindi ko pa kasi alam kung ano yun. Pero ayaw ko munang spoil yung tea, gusto ko munang ikwento sa inyo yung number one. So, alam mo yun, kapag feeling mo hindi ka na nag-grow, feeling mo na nawawalan ka ng sense of passion, wala kang desire, wala kang dreams, tapos parang naliligaw ka sa buhay mo, parang wala kang man lang ka-passion sa mga bagay, sa work na ginagawa mo ngayon. Alam mo, sa totoo lang, ang una mong kailangan gawin, change your environment. Kasi, sabihin na natin, ginawa mo na lahat. Pero, hindi ikaw yung problema eh. Hindi ikaw yung problema. Okay? Nagpakahirap ka na, nagpakapuyat ka na, nagpakagutom ka na, kahit minsan may sakit ka, ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ikakakita mo ng pera na kahit ayaw mo naman, ginagawa mo pa rin para nga mapunan yung daily needs mo. Kapag ginawa mo na yung lahat and parang wala pa rin talaga sa'yo na, okay, hindi pa rin talaga para sa akin to, ganyan. Maybe you need to change your environment, okay? Parang sa halaman lang yan minsan. Kasi yung halaman, kapag pinasok mo yan sa loob ng bahay nyo, mapapansin mo matagal siya mag-grow kasi wala ngang sunlight, okay? Kahit dinidilagan mo yan, kung walang sunlight, hindi yan makakapag-perform ng photosynthesis na tinatawag natin. Need ng plants yon para makapag-convert ng carbon dioxide to oxygen. Ngayon, yung halaman na yun, kapag kinulong mo lang sa dark area, like sa loob ng bahay, and hindi siya nakaka-absorb ng sunlight, hindi siya makapag-perform ng maayos sa photosynthesis, and hindi siya mag-grow as a fully plant talaga. So, maybe kailangan lang natin i-change yung kanyang environment. Ngayon, kapag nilabas mo yung halaman na yan, makikita mo unti-unti na siyang magpe-perform. Unti-unti na siyang gaganda, unti-unti nang magiging lively yung dahon niya. And kung flower plant man yan, unti-unti na siyang magfa-flower, magbo-bloom. Kasi nga, nasa right environment siya. And like yon, sa tao kasi minsan, hindi tayo yung problema. Yan talaga yung isipin natin. Hindi tayo minsan yung problema. Hindi tayo laging yung problema. Kasi may mga ibang bagay naman na problema talaga. Like yung environment nyo sa work or sa school maybe. Kaya hindi ka nagiging mabuting estudyante kasi yung environment mo sa school puro masyadong negative. Magsimula sa mga kaklase mo, sa teacher mo mismo. Siyempre kahit pilitin mo yung sarili mo, minsan tayong mga tao, social beings tayo, hindi natin makokontrol yung nakokontrol tayo ng environment natin minsan kasi nga malaking factor sila. Siyempre everyday mo silang makakasama, 'di ba? Isipin mo 'yon, yung everyday mo silang laging nakikita. So, kung grown adult ka na and naliligaw ka pa din sa buhay mo, hindi mo pa rin alam yung gagawin mo, hindi mo pa rin alam yung passion mo, hindi ka satisfied sa kita mo, maybe you need to change your environment na talaga. Like, palitan mo yung work mo, magpakalayo-layo ka.
pumunta ka sa city kung hindi mo pa na-try sa city, and kung taga-city ka naman at gusto mo ma-try sa province, magpunta ka do'n. Pero ang advice ko lang dito, hindi kasi madaling magdesisyon lalo na kapag maganda na yung work mo. Kung may mga gano'ng circumstances kasi yung okey naman yung work mo, hindi naman siya nakakaabala sa'yo, pero yung mga colleagues mo lang ang nakakaabala and yung mga kasama mo lang sa work. So, may mga kailangan ka ding gawin. It's either mag-ano ka, magbigay ka ng alam mo yun, idistansya mo yung sarili mo sa kanila, ipakita mo na powerful ka kung mataas ang posisyon mo, ipakita mong powerful ka. And wala kang pakialam kahit na hindi ka nila kaibiganin at kahit hindi ka nila bigyan ng pansin. Yun lang naman talaga yung mahalaga, yung kung ano yung nararamdaman natin at kung gaano natin nakokontrol yung feelings natin. Pero kung wala na talaga, hindi na nagwo-work, pati yung pakiramdam mo parang ayaw mo na doon sa environment na yon, ikaw na yung mismong umalis. Kasi malay mo baka mag-grow ka pa. Malay mo may mga nagbibigay sa'yo ng ng opportunities abroad and lagi lang natin tina-turn down. Pero in fact, kapag tinanggap mo yon, dun ka pala mag-grow, dun ka pala magiging mayaman, dun ka pala magiging masaya. So, hindi talaga natin alam. And kung hindi ka pa reading mag-take ng action, at yun nga, takot ka pang mag-take ng action, ito yung pwede natin gawin. Ito yung number 2. Actually, gumawa ka ng paraan para mas ma-prolong pa. Okay? Labanan mo yung environment mo. Yan lang naman yung mahalaga eh. Like sa school or sa plant mo na yung in-example natin kanina. Anong gagawin ng plant kung lagi na lang siyang nandun, di ba? Kung hindi man yan mag-grow, magta-thrive yan sa low light. So, over time, matututunan na mag-grow sa low light. Kahit mabagal man yung process, nilalabanan niya pa din. So, yun yung pangalawa nating pwedeng gawin. Kalabanin natin yung environment natin. Hindi naman sa kalabanin, pero alam mo yung feeling na isuppress natin yung feelings natin, na lagi tayong nadadown, na lagi tayong nadadepress, and kalabanin natin or i-face natin yung environment natin as it is. So, ganun lang kasimple. Kung ayaw mo mag-change ng environment, i-accept mo yung environment mo at talagang harapin mo kung ano yung problema doon. Yun lang talaga yung magagawa natin. Kasi kung tumigil ka naman sa pag-work and nandun ka lang naman sa environment nyo, yung parang buhay mo dati lagi, hindi ka din mag-grow. Paano ka mag-grow kung nandun ka lang lagi, di ba? Kunwari sabihin na lang natin taga-province ka, iisa lang yung work mo, magandang work yun. Ngayon, umalis ka pa sa work na yun. E di wala ka ng source of income. Ikaw yung kawawa. So, yun yung isipin mong factor. Hanggat hindi mo pa nasa-secure na kaya mo nang mag-change ng environment, ang gawin mo muna is labanan mo yung environment. Okay? Hindi sa, kumbaga parang isuppress mo yung feelings mo para maka-adapt ka sa environment na yon. Hindi mo pwedeng, hindi naman natin pwedeng sabihin na i-change mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi nga hindi ikaw yung problema, yung environment. Pag nakita na natin na ang problema dun is yung environment, mararamdaman mo talaga. And ang magandang tip dito sa number 2, kung hindi mo kayang i-change yung environment mo, i-accept mo yon, mag-adapt ka dun. Pero huwag mong kakalimutan yung personality mo, huwag mong kakalimutan yung ikaw talaga, yung true self mo. And kung hindi mo pa din naman kaya, kung wala kang maisip na paraan para mag-adapt sa situation na yon or sa environment na yon or sa buhay mo in general, ito na ang pwede mong gawin. Accept everything. Okay? Kung i-accept mo na lahat, wala ka na magagawa eh. I-accept mo na lang. Ano bang gagawin mo, 'di ba? Ganito 'yan. Kunwari, ito maganda example. Kunwari sa mga kaka-graduate lang na nakapasa na sa mga licensure examinations, ganyan, tapos nag-aantay na lang ng work. Alam mo kung tambay ka ba din, tas isang taon na, tas wala ka pa ring work, ang kailangan mo na lang talaga gawin is yun, i-accept mo lahat. Okay, mag-enjoy ka, magpakapuyat ka, manood ka ng movies, maglaro ka, etc. Lahat talaga i-enjoy mo. Kung ano yung feeling mong magandang i-enjoy sa time mo, kasi total tambay ka naman na, gawin mo na. Like, kunwari, gusto mong gumawa ng videos, gusto mong mag-post sa Facebook, mga ganyan. Kung nag-enjoy ka talaga sa mga ganon, gawin mo. Huwag kang magsayang ng oras, gawin mo na siya. Kasi, kapag ginawa mo siya, alam mo yun, hindi kasi natin alam hindi natin alam ang tadhana. Kapag ginagawa natin yung isang bagay, yun pala yung magiging solusyon sa problema natin.
Kaya magandang mag-try kung hindi umepek sa'yo yung isang triny mong bagay, kung hindi mo nagustuhan, edi mag-change course ka, mag-change career ka, 'di ba? Alam mo yung palitan mo ulit yung ginagawa mo, sumali ka sa mga contest, ganyan. Sumali ka sa mga kung ano-ano, mag-volunteer ka, gumawa ka ng video sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Malay mo ma-enjoy mo siya, and malay mo yun pala yung matagal mo nang hinahanap na passion mo. Dahil nga naliligaw ka, yun pala yung magpapaangat sa'yo sa future, eh di maganda kung ganun ang nangyari. So, yun yung tatlong pwede nating gawin kung naliligaw tayo sa buhay natin at hindi natin alam yung gagawin natin. And ang maganda sa pangatlo kasi, dahil nga madami kang free time, alam mo yun, walang rules. Talagang ikaw ang gagawa. Nasa sa'yo na yun kung magpapakatamad ka at nasa sa'yo na rin naman yun kung magpapakasipag ka. Ganun lang kadali. Kaya maganda talaga. And yun lang yung share ko sa inyo guys, wala nang iba. Kung nakarelate kayo sa video na 'to, mag-comment kayo down below para makita ko naman yung mga thoughts ninyo. Ayun lang naman, maraming salamat sa pakikinig. Have a nice day. Bye.